Magandang umaga mga karsiklo. Mayroon na naman po tayong aayusin isang Bluetooth speaker. So mini, maliit lang. Paggawa po sa atin isang mabuting customer. Ang issue niya ay nasira yung saksakan yan. Nawala. Kaya pagpapalusot na lang tayo rito ng wire. Umaandar naman sa kanan, hindi na siya makapag-charge. Yan. Nalulobat siya. Hindi na siya makapag-charge kasi wala na siyang charging pin. Okay. Buksan ko muna ito para matignan natin kung okay pa talaga siya. Pakita ko na lang sa inyo pagbukas na. Ito yung tatak niya, Kimitsu. Ito mga karesiklo, nabuksan ko na yung Bluetooth speaker. Ito na yung ano niya, yung board. Tsaka ito yung ano niya, oh, yung pin niya, yung charging pin. Ano na talaga, putol-putol na. Kaya gagawin natin, maglalagay na lang tayo ng USB cable. Ito, ganito. Ito. Ano na lang natin dyan sa kanya. Palulusutin na lang natin. Ito, hanapin lang natin yung ano, yung connection ng battery. Ito yung battery. Tapos ito, baybayin nyo lang itong connection, tapos bunutin nyo. Yan. Tapos itong cable USB, putulin na lang natin dito. Ito, putulin na lang natin dito para matira ito sa USB. Okay. Ito mga karesiklo, naputol ko na yung USB cable, nabalatan ko na rin siya. Tapos nabalatan ko na rin yung battery, line ng battery, para i-tap natin to. Itong gray, ito yung negative. Itong pink, ito yung positive. Ano nyo lang, kukonect nyo lang dito sa pula. Yan, ganyan. Sa positive ng battery. Tapos itong isa, i-connect din natin sa negative, sa itim. Yan. Itong gray. Tapos i-charge muna natin. Ito na siya. Ito yung charger niya. I-charge muna natin yung battery. Yan.
Ayan, ganyan lang po yan. Yan, oh. Yung pink, dito sa pula ng linyada ng battery. Ito. Yan. Yan yung positive. Tapos yung gray, ito yung negative. Yan, ganyan lang ang gagawin nyo. Para hindi na po kayo magpa-labor. Gumastos pa na, no? Kundi bibili na lang kayo ng bagong kable. Siguraduhin nyo lang na bago. Siguraduhin nyo lang na bago yung kable na kakabin nyo. Kasi pag luma, baka hindi rin na maandar. Magdodoble-doble lang yung pagod nyo sa baklas kabit. Okay, subok na natin tong subok na natin tong ikabit na natin yung battery doon sa board. Tapos subukan na natin kung nag-charge na siya. Ibalik ko lang uli siya sa dati niyang pinagkabitan yan lang. Tapos i-on natin. Yan. Huwag po kayo mag-alala kasi yung hindi po ito sasabog kasi mayroon siyang protector ito yung battery. Mayroon siyang protect. Kaya kahit naman yung charger mayroong protection yan. Kaya kahit idiretso nyo sa battery, okay lang po yun. Ang mawawala lang dito yung indicator na kung nagcha-charge na ba siya o hindi, kung hindi na. Kung full na siya o hindi na, hindi pa. Okay, buksan ko na to. Bluetooth mode. Oh, yan na siya, oh. Okay na siya. Kargahan natin ng kargahan natin ng USB. Play by USB drive. Okay na siya mga karsiklo. Nag-charge na siya. Ganun lang po kadali. Ganun lang po kasimple pag nito. Pag ayos ng pwede nyo na i-DIY. Pwede na kayo mismo ang gumawa. Basta ganito lang gawin nyo. Direkta na kayo sa battery pag ganitong nawala ng charging pin niya. Kasi hindi na nyo na mahihinang yan, tsaka madali rin mahinang man to, madali pa rin matanggal. Kasi nasa dulo lang yung kapit. Hindi katulad nito, ito na nakarekta sa battery, matibay ang pagkakapit niya. Hanapan ko na lang to ng butas kung saan ko padadaanin yung saksakan ng USB, ng USB wire. Marami kasi nagsasabi na sasabog yung battery na pag ganito nakatap dun sa wire ng battery. Pero hindi nila kasi na merong proteksyon yung battery natin ito. Meron yan ito. So, kita nyo tumba. Yan, nakabalot siya. Oh. May protection yan. Pag napuno na yan, magka-cut off na siya. Kahit naman yung charger natin, meron din po yan. Kaya hindi po kayo mangangamba na sumabog. Depende lang yan kung defective na yon. Pero wala pa akong na ganyan na sumabog. Ang dami ko nang ginawang ganito. Hindi ko na lang na i-vlog kasi panay puro ganun na lang yung issue. Ito puro ganito. Bilinag ko lang uli ito ngayon kasi marami nagsasabi na yung sasabog daw yan, mawawalan ng control kasi nakadirekta sa battery.
Eh nakita nyo naman mayroon siyang protect ko. Yan o, mayroong protect yung battery. Okay, hanapan ko na muna ng butas tong cable, USB cable wire. Tapos magpa-panel testing na tayo. Eto mga karesiklo, nailusot ko na yung wire to. Diyan ko na linagay sa dating yung pinaglagyan ng socket. Yan. Okay na siya. Ibabalik ko na lang sa uli. Tapos testing mo muna uli natin. On. Tapos radyo. FM mode. Bluetooth mode. Okay na siya mga karesiklo. Kakabit ko lang siya. Tapos saka tayo magpa-final testing. Ito mga karesiklo, naikabit ko na yung wire, yung USB cable wire. Napalusot ko na dito sa kanyang charging pin. Kasi ito yung nasira eh. Dito ko na lang pinalusot kasi masyadong walang paglulusutan ng wire. Kaya dito ko na lang siya pinadaan. Tapos ngayon, subukan natin kung okay na siya. Off. Ay on natin. Bluetooth mode. Ayan siya. Tapos charge natin para hindi malubat ka agad. Magkarga tayo ng USB. Play by USB Ayan, drive. okay na siya. Oh. Lakas. Ayan mga karesiklo. Ayan, ganyan lang ang nangyari. Yan. Ayan. Okay. Okay mga karesiklo, may natapos na naman po tayo isang paggawa na Bluetooth speaker. Ang issue niya ay nasira yung charging pin. Ito. Dito kaya ginawa ko, dinagyan ko na lang siya ng USB cable. Doon sa, itinap ko siya doon sa battery. Para wala nang lobat-lobat. Para direct na agad siya mag-charge. Okay. Sana may natutunan kayo konting kaalaman tungkol sa ating mga USB ay Bluetooth speaker na mga nasira. Tulad nito, naputol lang, natanggal lang yung charging pin. Ganun lang po ang gawin nyo. Palitan, kabit ko lang doon sa battery. Huwag kayo maniniwala doon sa iba na sasabog. Kasi kung sasabog yan, ay kung walang protect yung kung walang protect yung battery, may posibilidad na sumabog. Pero wala pa ako na encounter na ganito na sumasabog. Kasi mismo yung natin, yung charging natin, yung pang-charge to, meron din tong protect. Kaya hindi yun sinasabi nila na pag nakatap siya doon sa battery, sasabog. Hindi yun kasi may protection yung natin battery. Kaya malayong sumabog yan. Ang mawawala lang dito yung indicator ng pag nagcha-charge ka kasi nakarekta na to sa battery. Kaya
Kaya mawawala yung indicator ng ng charging. Hindi mo malalaman kung full na o lobat pa. Pero pag ganito nakatap, mabilis po siyang mag full. Nasa may-ari, nasa gumagamit na lang mismo to ang pagsisinop. Kung ibababad niya talaga ng ibababad yung charging na to dun sa, kasi okay pa naman yung battery. Pag na-full na yung battery, tanggalin, o di. Okay, hanggang dito na lang po mga ka-resiklo. Marami pong salamat sa inyong lahat. Yan po.